Palakpakan po natin ang Panginoon. It's good to be in the house of the Lord. Amen? Masaya po ba kayo? Nasa tahanan tayo ni Lord? Nagagalak po ba kayo na tanggapin natin ang salita ng ating pong Panginoon ngayon? Last month po, pinag-usapan po natin yung increase in love. Pero ito pong buwan po na ito, naniniwala po ako na i-increase din ng Panginoon yung atin pong pananampalataya. Mahalaga po yung faith. Sometimes madali pong sabihin na tayo ay mananampalataya, pero pag dumadaan at po tayo sa mga pagsubok at mga suliranin ng buhay, doon po tunay nakikita ang atin pong pananampalataya. But I do believe, ngayon pong umaga na ito, lahat po ng mga naririto, even those who are watching online, i-increase, ile-level up po ni Lord ang atin pong pananampalataya. Kung naniniwala po kayo dyan, palakpakan po natin ng the best ang Panginoon. In Matthew chapter 9, verse 29, ganito po ang ating mababasa, according to your faith, say faith, it will be done unto you. According to your faith, not to someone, not to a person, not to a institution, but our faith must be focused not only on our God alone. At anuman po ang ating mga panalangin, sino po naniniwala sa tao imposible, pero kay Lord walang imposible. Mahalaga po yung faith ay na-activate, hindi lang na-activate, kundi year after year, every day, na-exercise po yung atin pong pananampalataya. Amen? And even in the book of Hebrews chapter 11, verse 6, ganito po ang ating mababasa, without faith, it is impossible to please God. Nalulugod ang Panginoon kapag ka ang kanyang mga anak ay nananampalataya sa Kanya. Do we have believers in the house today? Meron po ba mga believers dito na naniniwala po kayo that with God all things are possible? Yung mga panalangin natin, yung ating mga pagsamba, yung ating pong mga pagparito sa lugar na ito, lahat po ng ating mga pagbibigay at paglilingkod sa Panginoon, tandaan po natin, kapag ito po'y ginagawa natin na may pananampalataya, nalulugod po ang atin pong Panginoon. Amen? How many you believe this morning, nalulugod ang ating Panginoon Diyos na nasa kalangitan ngayon? Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Kaya nga po, kahit po yung mga disciples, kahit yung mga apostles, during Jesus' earthly ministry, sinabi nila sa Panginoon, sabi nila, Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. At ngayon pong umaga na ito, sino po nandito po kayo ngayon? Ito din ang inyong panalangin sa Panginoon. Hindi lang sa taon na ito, kundi everyday ng buhay mo, naniniwala ka, nananampalataya, i-increase ni Lord ang ating faith. Amen? Pakikaway-kaway nga po yung mga kamay na nangangailangan kayo ng pananampalatayang nagle-level up, umaangat, yung hindi mo lang naririnig, hindi mo lang pinaniniwalaan, pinanghahawakan mo pa. Pinananampalatayanan mo. Kaya lang, mahalaga po na masagot natin, ano ba yung faith? What is faith? A simple definition and meaning ay kailangan po nating maintindihan. And of course, babalik po tayo, kukuha po tayo ng mga ilang reference. Siyempre, puntahan natin si Merriam Webster. Ang sabi po niya, that faith defines belief and trust in and loyalty to God. Belief, trust in, and loyalty to God. Yan po ang kanyang definition. Napakaganda po. Amen po ba? Pero ano po ang sinasabi po ng Bible? Alam ko po yung ilan po sa inyo, memorize nyo to by heart. Alam nyo po ito. Pero I pray na ito po ay manatili sa atin pong mga puso. At paglabas natin mula sa lugar na ito, sasabihin natin, kay Lord ako nananalig at nananampalataya.
Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Sabi po dyan, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. Verse 6, kayo po ang bumasa. Ano po sabi? In all and He shall direct thy paths, your paths. Ibig sabihin, ang pananampalataya po pala ay nakabatay sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Sino po ngayong umaga po dito, ano man ang iyong pinagdadaanan, you still trust the Lord. Naniniwala ka na alam mo, God is in control. At kapag ka ikaw ay naniniwala po tayo ng buong puso. Hindi po tayo nag-aalinlangan. Can I hear amen? Na Lord, hindi ko man naiintindihan ano man yung aking kinakaharap, ano man yung aking pinagdadaanan. Hallelujah. Alam ni Lord to. Magtitiwala po ako sa Kanya. Pakikaway-kaway nga po yung mga kamay na, Lord, may pinagdadaanan ako, pero magtitiwala ako sa iyo. Amen po? Tapos pag nagtiwala ka, hindi yung kalahating puso. Dapat pag nagtiwala, wholeheartedly. Buong puso ang pagtitiwala natin sa atin pong Panginoon. Can I hear amen? Hallelujah. At kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, Lord, hindi ko man naiintindihan, pero lalagpasan ko ito. Not on my own strength, not on my own wisdom, not on my own ability. Hindi, Lord, sa diskarte ko, kung hindi dahil sa biyaya at tulong mo, lalagpasan ko ang lahat ng mga ito. Kapag ganun po ang mindset natin, kapag ganun po ang heartbeat po natin, maiiwas po tayo sa mga pagkakamaling desisyon ng ating buhay. Bakit? Kasi atin. Amen? Hallelujah. At alam niyo po yung nananampalataya, tingin po kayo dito, palagi po niyang ina-acknowledge si Lord. Lord, ano man ang narating ko, dahil ito sa tulong at biyaya mo. Ano man ang mga na-accomplish ko sa aking buhay, ano man ang aking mga narating. Amen? Hallelujah. At alam niyo po yung nananampalataya, tingin po kayo dito, palagi po niyang ina-acknowledge si Lord. Lord, ano man ang narating ko, dahil ito sa tulong at biyaya mo. Ano man ang mga na-accomplish ko sa aking buhay, ano man ang aking mga narating, ito sa akin, ikaw po ang marapat na tumanggap ng papuri, kaluwalhatian at pasasalamat. Because without you, I am nothing. Amen? At kapag ganun po ang ating pananampalataya, ang sabi ng Bible, and God will direct your path. Tutuwirin, tagabayan ang kanya pong mga anak. Hindi lang tuwing March, but every day ng atin pong mga buhay. Ile-level up ni Lord ang ating faith. Can I hear amen? Hallelujah! Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa umaga po na ito. Alam namin, i-increase mo po ang aming pananampalataya. Ikaw lang ang malugod, ikaw lang ang mapapurihan, ikaw lang ang madakila sa amin pong kalagitnaan. Holy Spirit, take control upon this service. May the name of Jesus be lifted high and be exalted in the midst of this congregation. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. At lahat po ng mga anak ni Lord ay magsabi ng malakas na amen, na may kasama pong palakpak sa Kanya. Hallelujah. Yung palakpak na nananampalataya sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, when you hear the word faith, say faith. Naiintindihan po natin na ito po ay mahalagang sangkap sa atin pong pagiging Kristiyano. Na hindi man natin nauunawaan pa sa ngayon. Hindi man natin naiintindihan ang nangyayari. Pero alam natin, hindi tayo babagsak. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Tanungin ko po kayo, kayo po ba'y nakakasiguro na yung kinauupuan nyo hindi babagsak at bibigay ang
Yung pinakapaa niyan. Pastor, mukhang bumubuka ng konti yung sa akin. Naniniwala po ba kayo? Kayang-kaya kayong sapuhin ang bangko na yan? Amen po ba? Eh di how much more sa buhay natin? Kung yung bangko nga, alam mong kaya kang sapuhin, how much more ang kamay ni Lord, kaya kang sapuhin, kaya kang buhatin sa anumang kabigatan ng atin pong mga buhay. Amen? Hallelujah. Yan po ang atin pong pananampalataya. Hindi tayo magko-collapse kasi hawak tayo ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Kanya. Kaya po when you look the definition of faith in the Bible, ang book of Hebrews ay nagbigay po ng clear example and definition ng faith. Makikita po natin yan in Hebrews chapter 11 verse 1. Tingnan niyo po. Now faith is confidence in what we hope for. Meron po ba kayong mga inaasahang paparating na blessing sa inyo? Meron ba kayong mga inaasahang magiging pagbabago sa inyong buhay? Ay, kailangan pala ng faith. And assurance about what we do not see. Lord, hindi ko pa nakikita, pero mangyayari. Lord, parang walang kinabukasan akong natatanaw. Pero dahil sa aking pananampalataya, confident ako, may assurance ako, kasi nasa iyo ang aking paningin. Kaya nga sabi ng Bible, fix your eyes upon Jesus. For He is the author and the finisher of our faith. Sabihin po natin sa Tagalog, basahin po natin. Ano po ang pananampalataya? Sabay-sabay nating basahin. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, mangyayari. Naniniwala po ba kayo, aasenso ang buhay ng mga anak ni Lord? Naniniwala po ba kayo, yung katabi niyo, pagpapalain ni Lord upang maging pagpapala sa iba? Dapat ang sigaw natin, mangyayari. Bakit? Kasi ang pananampalataya natin wala sa tao. Ang faith natin na kay Lord. Ang faith natin, salamat sa gobyerno, pero wala ang faith natin dyan. Ang faith natin na kay Lord. Aasenso ang bansang ito. Amen? Tapos sabi diyan, mangyayari daw po yung ating mga inaasahan. Ang paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi ko pa nakikita, Lord. Pero alam ko, may maganda ka nang inihanda para sa akin. Ang pag-asa ko ay nasa iyo. Si Paul Yonggi po ay isa pong pastor sa South Korea. At nung nagsisimula po yung church po nila after World War II, nag-pioneer po siya ng simbahan. Bagsak ang Korea during that time. At siya po ay tinawag ng Panginoon to pastor a church in Seoul, Korea. At siya po ay nanalangin, nanampalataya. Sabi niya, Lord, total, tinawag mo na din lang ako. Pwede ba akong mag-pray at humiling sa'yo? Lord, kailangan ko ng malaking study table. Bigyan mo naman ako ng study table. Siyempre, Lord, pag binigyan mo ako ng study table na malaki, para yung mga Bible ko, yung mga study materials ko, nagkakasya, Lord, isama mo na din yung upuan na malambot. Tapos, Lord, samahan mo na rin ang gulong. Gusto ko may gulong. Nakikita ko yun sabi niya. Lord, pwede ba pakidagdagan mo na rin ang bisikleta? Kasi mahirap maglakad pag nag-follow up. Siyempre may gulong, di ba? Hindi na niya hihilingin. Sana may gulong. Sabi niya, ito ang hiniling niya. Sabi niya, Lord, pwede ba made in USA? Yun ang prayer niya. Specific. Alam niyo po, na habang nagpipreach po siya, sabi niya, alam niyo po, binless ako ni Lord ng malaking table, matibay, at saka po matibay na upuan na may gulong. May mga kabataan nakikinig sa kanya. Tapos, alam naman ng mga kabataan, kasi yung mga kabataan minsan nakikikain sa kanya, doon sa bahay. Pag sinisilip naman niya, wala namang lamesa,
Wala namang gulong na upuan, na may upo, na gulong na ano. At wala naman ding bisikleta. Tapos one time, sinabi ng mga kabataan, Pastor, wala naman po kayong lamesa eh. Hindi, sabi niya, meron na. Sabi niya, wala po. Hindi, meron yan. By faith, meron na yan. Andyan na. Tapos, kunwari, maupo siya dun sa pagulong-gulong. Ang totoo naman, bangkito lang yung inuupuan niya. Tapos, kahit na wala pang bike, pag naglalakad siya, parang nagbabike-bike na rin siya. Alam niyo po, after 4 months, meron pong Amerikano, missionary, bumalik na ng US. Ayaw niya nandalin yung mga gamit niya. At isa sa mga gamit niya, malaking lamesa. Mahogany. Made in the Philippines. Iniwan sa kanya. Amen po ba? Tapos sinama pa yung upuan. Eksakto din. Malambot. May gulong. Na kapag napagod siya ng konti, magpapagulong-gulong siya kunwari. Andiyan po ba kayo? Nakita nyo, wala pa, pero pinaniwalaan niya na. Nanampalataya na siya, na may lamesa na malaki. Amen po? At, bago ko makalimutan, may umuwi pong sundalo sa Amerika. Ayaw nang dalhin yung bike. Pinamana sa kanya yung bike. Made in USA. Eksakto. Hindi niya kilala yung mga tao. Wala siyang pinaparinggan. Sinabi lang niya sa Panginoon. Pinag-pray lang niya. Ang nakadinig lang, yung mga youth na nagdudungaw-dungaw sa kanyang bintana at tinitingnan na nagpe-pray siya. Iyon ang naka-witness. Wala pang lamesa, pero naniwala na si Dr. Paul Yonggitcho ang pinakamalaking church sa buong mundo sa Seoul, South Korea. Because of his faith in God. Amen? Hallelujah. Kaya po yung faith natin, hindi lang sinasabi, dapat pinaniniwalaan din natin. At alam niyo po ba that our faith is the very foundation of our salvation. Kasi kung wala tayong faith, wala po tayong kaligtasan. Amen po ba? Kung wala tayong pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo, wala pong kaligtasan. Kaya po ang sabi ng Galatians chapter 2, verse 16, a man is not justified by the works of the law. Kasi po by the law sila eh. Ang Jewish religion po is by the law of Moses, but by faith in Christ Jesus. Even we have believed in Christ Jesus. Kanino daw po maniniwala? Sabi ganyan, kay Jesus, that we might be justified, pinawalang sala tayo by faith. Kanino po yung faith natin? Ang faith natin ay nakay Kristo, hindi sa gawa natin, kundi sa gawa na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ikaw at ako ay naligtas. May mga naligtas po ba dito dahil sa ating pananampalataya? Amen po ba? Hallelujah. Pakibigyan mo nga ng high five yung katabi mo. Sabi mo, congratulations. Sabi mo, you are saved. Idugtong na natin. Pastor, talaga ba? Baka naman nasave ako dahil nagpa-member ako sa Light Church. Baka naman nasave ako kasi sinamahan ko lahat ng religion. Bakit ikaw at ako ay nasave? Ano ang kinalaman ng pananampalataya? Ephesians 2, verse 8 to 9. For by grace, you have been saved through faith. Sabi dyan, and that not of yourselves. It is the gift of God. Say, gift of God. Not of works, lest anyone should boast. Wala daw po tayong ipagmamalaki. Hindi daw tayo pwedeng magyabang kasi ang kaligtasan natin ay grasya ng atin pong Panginoon. Ang kaligtasan natin ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Siya po ang tunay na tagapagligtas ng atin po mga buhay. Kaya nga po sabi ng mga mananampalataya, kahit na mga disciple na sila, Lord, increase my faith.
Yung faith nila, hindi lang, Lord, kasi saved na ako, naligtas na ako, nag-church na ako. Lord, hindi pa. Gusto namin increase our faith. Iyon din po ba ang inyong panalangin ngayong umaga? Lord, increase my faith. Pwede po ba nating ipikit sandali ang ating mata? Sabihin natin, Lord, increase my faith. In Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Mag-iiwan po ako ng isa pong character in the Bible. Alam po natin, kilala natin, pag pinag-usapan po ang men of faith in the Bible, ang hall of faith in the book of Hebrew, siya po ay hindi matatawaran sapagkat siya po ang kinilala ng Jewish nation and even Muslim na siya po ang kanilang father of faith. At wala pong iba yan kundi si Abraham. Si Abraham po lived in Ur, which was well-developed, mayaman po ito, wealthy city. Pero God called Abraham to leave this place. Hindi po madaling iwanan yung lugar na masagana, na nakagisnan mo na, bihasang-bihasa ka na sa lugar na yon. Pero ang sabi po ng Bible, by faith, Abraham obeyed God's call. Tatlong bagay po, makikita po natin yung ating pananampalataya ay genuine, authentic. Yung faith natin ay talagang kay Lord, nakasentro at nakapokus na kahit na anumang storms of life ang dumating sa atin, ito po ang magmamanifest at ito po ang makikita natin. Example, kay Abraham. Ano po ang ginawa po niya noong meron pong panawagan ang Panginoon? Una, makikita po natin na ang totoong pananampalataya, faith obeys God's call. Ang pananampalatayang tunay ay mayroon daw pong kasamang pag-obey. May kasamang pagsunod. Sabi ng Hebrews 11 verse 8, by faith. Sabihin natin, by faith. Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, ano po ang sinabi ng Bible? Obeyed and went, even though he did not know where he was going. Mahirap pumunta sa isang lugar na hindi mo alam. Wala pang ways, wala pang kasiguruhan kung saan ka pupunta. Pero makinig po kayo, dahil ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang nagbigay ng utos, ng command, sigurado din po si Abraham na sasamahan siya ng Panginoon. Alam niyo po, hindi po nag-uutos ang Panginoon para lang iligaw, para lang pahirapan, o para lang mapahamak. Wala pong ganun na mithiin ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Pero ang sabi po, ang makikita nating aral and lesson po dito, Abraham did not know where he was going, but he did know who called him. Iyon ang sigurado. Lord, hindi ko alam yung pupuntahan ko, pero isa lang ang sigurado, ikaw yung aking kasama. Yung presensya mo ang sasama sa akin. Wala mang mga kasiguruhan yung aking pupuntahan, Panginoon. Pero yung presensya mo lang, sapat-sapat na nasasama sa akin. At iyon ang aking katibayan ng aking pananampalataya sa iyo. Sino po dito naniniwala kayo, 2025, sasamahan tayo ng presensya ng Panginoon. Meron tayong assurance sa ating mga puso na kapag inilagay natin ang ating pananampalataya sa Kanya, makakasiguro po tayo na ang atin pong mga kahilingan, ating mga panalangin ay Kanya pong tutugunin. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon sa atin pong mga buhay. Hallelujah. Sabi po, faith is saying to us that no matter what lies ahead of us, God is already there. Kasama natin ang Panginoon, pero si Lord nandoon na sa pinapupuntahan sa iyo ng atin pong Panginoon. Can I hear amen? Hallelujah. Sino po dito naniniwala, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon? Kaya nga merong kantang, because He lives, I can face tomorrow. Nandun na ang Panginoon sa ating
bukas. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. At tayo po na mga believer, do we have believers in the house this morning? Meron po bang mga naniniwala ngayon? Meron po bang mga mananampalataya akong kasama ngayong umaga? Sabi po dyan, a believer must be willing to trust God into an uncertain future. Hindi natin alam pa, hindi pa natin nakikita ang bukas, pero Lord, sino po magsasabi ngayong umaga, magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Hindi lang ngayon, pati yung bukas natin, ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon. How among you believe God will provide? How among you believe God will protect you? When we obey God, for sure, sasamahan po tayo ng Panginoon. Amen? Taas po ang kami, may mga pangangailangan po kayo. Pero naniniwala kayo na pag sumunod kayo sa Panginoon, God will provide. You cannot have, you and I, have a genuine faith without obedience. Nasa pagsunod ang katibayan na tayo ay may pananampalataya. Mahirap po nating sabihin, nananampalataya ako, pero hindi ako sumusunod. Ang totoong may pananampalataya, mayroong kasunod na paghakbang, hindi ko naiintindihan, hindi ko alam, pero sa pagsunod ko sa iyo, Panginoon, mananampalataya po ako na habang lumalakad at nagpapatuloy ako, ipoprovide mo po ang aking pangangailangan. Amen po ba? May kausap po ba ako ngayong umaga? Last year, ano po yung ating prophetic word natin from the Lord? God is able. Sabi ko po doon sa mga pastors po natin, sabi ko, manampalataya tayo by faith. Sabi ko, we deserve to rest, we deserve vacation. Kayo po ba naniniwala yung mga pastor po nyo naglilingkod sa inyo po at naglilingkod sa Panginoon, number one, deserve po ba din nila nagpapahinga? Baka naman kailangan nila talagang wala ng pahinga. Kasi sa langit na lang sila liligaya. Sa langit na lang ang pahinga. Sino naniniwala, mahal mo yung pastor mo, kailangan din nila ng pahinga? Naniniwala po ba kayo si Pastora Rose, kailangan ng pahinga? Adi, eto na, no? Speaking of faith, sabi ko, by faith. Hallelujah. Pumunta tayo ng ibang bansa. Yung malapit-lapit lang. By faith. Mag-Hong Kong tayo. Sabi nila, Amen! Nung tinignan na namin yung ticket, mahal. Sabi ko, pero by faith. Sino po naniniwala? Ngayon, wala kang pera, pero pag may pananampalataya ka at hiniling mo at mag-glorify ang Panginoon, God will provide. Eto na, nagpabook na. Sabi, pag nagpabook ka, pwede naman gumamit ng credit card. Tama ba, May? Di ba? Para babayaran mo yon after the following month. So by faith, nagpabook na kami kasi baka abutan pa kami ng pagtaas. So nagpabook na. Eto na, no, dadating na yung mga bayaran. Hallelujah. Talagang yung faith, lumalabas. Amen po ba? Nako, maniwala po kayo. Lumabas ang pangbayad. Nabayaran po yung ticket. Praise God. Eto na, ready na po kami. Pupunta na ng Hong Kong. Sa Hong Kong pala, kailangan din pala ng mayroong travel fee. Nako, kailangan pa pala yun. Pag pumunta ka pala ng Hong Kong, kailangan mo may kakainin kayo. Tama ba? Sabi ko, magluto na lang tayo. Bili na lang tayo ng maraming itlog. Itlog tayo araw-araw. Mag-adobo tayo, damihan natin. Alam nyo, yun yung ano eh. Pero alam nyo po, ini-stretch ni Lord yung faith. Sabi ko, anyway, may mga kakilala naman tayo doon. May mga kaibigan tayo, mga pastor, pastora. Praise God. Sila nang bahala. Doon tayo matutulog. Nung tinawagan ko po, lahat po sila may mga bisita, may mga activities. So in short, wala, sarado lahat. Wala pong tatanggap sa amin. Alam niyo po, to God be all the glory. Meron pong nagbukas na isang kapatiran na naka-base po sa Hong Kong. Sabi niya, alam niyo po, magkano ang renta? 1,500 per night o per day. Pero naging 700 na lang yung price. Nahati po sa kalahati. Pero mahal pa rin kasi 5 araw. So 3,500. Pag tinimes nyo po yun sa 7, papatak po yun ng mga nasa kulang 25,000. Sa tao pong may pera, chicken feed.
Pero sa taong wala pang pera, paparating pa lang at may pananampalataya, kayang i-provide po ng Panginoon. Amen? So Lord, by faith, sa 5 araw, magpo-provide po kayo. Andiyan po ba kayo? Ginamit po ang Panginoon. So sa makatuwid, tumuloy na kami. Hallelujah, nakatulog na kami. Sarap po ng tulugan po namin, malamig ang panahon. Eto na, unang araw, puntahan. Lakad, pasyal muna tayo, lakad-lakad. Punta ng Disneyland. Yung matagal na pangarap na, nung mga bata pa. Punta ng Disneyland. Punta ng Disneyland. Pagdating ng Disneyland, takbuhan na ganyan, no? Parang mga bata. Tapos, hinanap si Mickey Mouse. Tapos nagpa-picture yung mga pastor. Hanggang Disneyland. Di okay na, umuwi na kami. May nag-invite sa amin, si ate ko yun Pastora Joanne. Actually, si Pastora Rosang kakontak, ninang niya yun dito na kayo mag-dinner. Praise God, nakalibre ng dinner. Hallelujah, na-save. Dinner. Alam ko na, lakas ng faith ko Sabi ko kay Pastora Ros, hipon yan, sigurado hipon. May sabaw, may patis. Pagpasok namin, ready na. Isang bandihadong hipon, nakahanda na. May patis, kumpleto, ang daming kanin. Kumain kami. Ito na, nagkukwentuhan na. Saan na kayo po nakarating? Nagsagutan yung mga pastor natin. Pastora, sa Disneyland po. Ganun, praise God. Hallelujah. Saan? Maganda ba yung loob? Hindi po, sa labas lang Paano sa labas? Sabi nga, sa labas lang kayo. Ano ba naman kayo? Sabi nga, tumawag. Kasi mahal po yung ticket, nasa 1,000 plus Hong Kong dollar, times 7. Doc, tawagan mo nga yung mga member natin dyan sa loob ng Disneyland. Pakuha ka ng 5 ticket para itong mga pastor ay makarating. Hindi lang sa labas. Dapat hanggang sa loob. Yung pala mga pastor natin, nananampalataya, na hindi lang sila nandoon kay Mickey Mouse na nagsasurfing doon. Gusto nila makapasok pala, meron pala silang ganong prayer. At hindi po masama. Amen po ba? Pero alam niyo po, naririnig pala ni Lord yung mga secret prayers natin. Na kahit na maliit lang nung bata ka, nag-desire ka na makarating ka doon. Pero ngayon, kahit matatanda na kami, bumalik kami sa pagkabata. Andiyan po ba kayo? Nakasakay kami ng sarado po yung little, yung small world, sarado. Yun ang unang tinakbuhan ni Pastora Rose. Sarado. Napunta lang kami kay Iron Man Pero alam niyo po, paglabas namin po ng Disneyland, amazed na amazed kami. Gabi-gabi, nagkukwentuhan kami. At pag natulog po kami, mga around 3 a.m. na, 4 a.m. Bakit? Pinag-uusapan namin ang kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, pagka tiningnan niyo po yung mga pastors po natin, mukha lang pong mga yayamanin yan. Pero ang totoo po niya, mayaman po sila sa pananampalataya. Walang pera, pero nagpo-provide ang Panginoon. Amen? Eto na, nakabalita na naman. Napupunta daw ng Macau itong mga pastor, bibisita. Kami naman, hindi naman kami nagsasalita na wala kaming pera. Hindi kami nagsasalita. Basta sumbungan namin si Lord. Nagulat ba naman kami? Bigla ba naman nag-abot ng, Kuya, eto 1,000, pamasahe nyo, papuntang Macau. Uy, sinagot yung pamasahe namin, papuntang Macau. Tapos nakapunta na kami ng Macau. Pagdating namin ng Macau, may sumalubong naman. Nag-tour sa amin. Wala kami kaalam-alam sa lugar. Ang dami na pong napuntahan. Nakabalik na. Saktong-sakto lang yung pamasahe. Amen? God is good. Pero eto na. May babayaran kaming tulugan. Magkano? 3,500. Buti na lang. May tumawag sa akin. Hey, my beloved pastor. You're here in Hong Kong? Yes, Pastor. Oh, can you visit and preach in our church? Yes, Pastor. Yes. What time? 11. Nakapag-preach po kami doon sa church. At sabi ko kay Pastora Rose, Nak, maganda ka ng preaching mo. Huh? Akala ko magpapahinga lang tayo.
Hindi. Ang pahinga natin kay Lord. Mag-serve tayo doon sa mga kababayan natin. Palakasin natin sila. Amen po ba? Ganun po kasi mga pastor yan. Hindi yan mapapakali na namamasyal lang. Hindi po. Mag-share po kami ng good news. Mabibless po kayo kay Pastora. Pastora Rose, tayo nga, ikaw. Nakita niyo po yung suot niya? Ganyan ang suot niya. So nag-preach po siya. Pero habang nagpipreach siya, naka-rubber shoes. Nakakulay pink. Eh, yung pinag-preach namin, conservative, gusto kailangan naka-Amerikana ka. Eh, wala kaming dalang formal. Oh, nagpipreach po kami, nakadigoma kaming ganun. Amen. Pero alam niyo po, na-bless po ang mga kababayan natin po doon. Napalakas po sila. At kami din napalakas. Na-encourage din po kami. At nung bago na po kami umuwi, Pastor, thank you so much. May inabot po na sobre. Makapal. Sabi ko, Pastora Rose, ikaw na humawak ha. Kayo na magbilang. Hindi namin binilang nung, wala pa. Pagdating namin sa bahay, doon namin binilang. Alam niyo po, praise God, 3,500 yung kailangan. Teka muna. Binilang namin, ang kapal eh. Yung pala, mga maraming bills kasi mga tanim-tanim lang ng mga kapatiran doon. Binilang namin, tanong niyo kung magkano. Amen. $2,040. Kulang pa kami ng 1,000 plus. Lord, ilang araw na lang. Bumalik kami doon sa lugar kila Pastora Joan. Pagdating namin doon, sabi ni Pastora Joan, Pastor Jun, manggupit ka. Oh, wala akong gunting. Nilabas yung gunting. May gunting dito. Mapurol. Pwede na yan. Alam niyo po, nakalikom ng 600. Ako dumagdag doon sa pangbayad. Magkano na? 2,800 na. 2,600. 40. Kasi binawas namin, tinanggalan namin ng tithes. Sabi ko, tanggalin mo yung tithes kasi ibibigay natin yan sa gawain ng Panginoon. Tinanggal namin. Magkano na lang kulang? 800 na lang ang kulang. Dumating na, kumatok na nung umaga. Kinukuha na po yung bayad. Sabi ko, ako nagtulog-tulugan ako. Alam niyo po, sabi ko kay Pastora Rose, bigay mo na. Kulang. Bigay mo lang. Sabi mo, sunod na yung balance. By faith ba? Tapos tinitingnan niya na ako. Niya, kausapin mo na. Sabi mo, kulang. Wag. Sabi ko, mananampalataya tayo. Kausapin mo na. Hindi. Kaya mo si Lord kumilos. Pag kumilos tayo, walang faith doon. Eto na. Bumalik. Pagbalik niya. Sabi po nung may-ari, Pastor, yung balance daw, wag nyo nang bayaran. Ako na po ang sasagot. Andiyan po ba kayo? Kung sinagot namin yun, wala kaming pangsagot. Kung sinagot namin yon, kilos namin yon. Pero yon, si Lord ang sumagot. Bakit? Dahil nanampalataya tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sino po naniniwala? By faith, makakarating din kayo sa ibang lugar. At hindi lang kayo mamamasyal, makikita nyo ang mabubuting gawa at kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Number 2 na po tayo. Faith lives as a sojourners. Sojourner. Ano po ibig sabihin ng sojourn? It means to reside temporarily. Si Abraham po naniniwala na ang kanyang paglalakbay ay temporary lang. Kaya po yung kanyang by faith, sabihin natin by faith, siya po ay nagtayo, sabi diyan ng Hebrews 11:9-10, he lived in the tent. Ayun sa tolda lang siya. Ibig sabihin, pag nagtayo ka ng tolda, hindi yan permanente. Darating ang time, babaklasin mo yung tent na yan, kakarga mo, aalis ka. Ganon din po. Tingin po kayo dito. Ang buhay po natin, para tayo nakatira sa tent. Ang buhay natin sa mundong ito, hindi po permanente tayong nandito at mabubuhay. Tayo po ay mga nandito lang, naglalakbay lang po tayo sa mundong ito. Hindi ito ang talagang destination natin. Ang destination natin ay ito. Sabi diyan, he was looking forward to the city with foundations whose architect
and builder is God. Diyan po tayo dinisign ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, sabihin mo, naglalakbay ka lang pala. Amen? Ano man ang pinagdadaanan mo, temporary lang po yan. Amen? Tapos sabi dyan, no, Abraham faith focused on eternity. Say eternity. He looked beyond the promised land to the promise of heaven. Hindi lang ako nakatingin sa promised land. Si Abraham nakatingin din. Merong langit, merong bayan ng Diyos, merong tahanan ng Diyos para sa mga taong nananampalataya. Meron po bang mga nananampalataya ngayon dito na alam mo, ang buhay mo ay hindi lang hanggang dito sa mundong ito, kung hindi merong langit na ipinirepara ang Panginoon para sa kanyang mga anak. Kung naniniwala po kayo dyan, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po sabi ni Billy Graham, my home is in heaven. I am just traveling through this world. Dumadaan lang tayo. Nasa journey, naglalakbay lang tayo. Isang araw, mawawala din tayo dito kasi doon tayo sa piling ng Panginoon. Lahat ng mga nananampalataya, may the best, may promise na inihanda ang Panginoon sa atin. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. At ang totoo po, ang genuine faith, number 3 po, leads to, last point na po natin, consecrated life. Ang totoong may pananampalataya ay nabubuhay ng merong kabanalan, ng merong kalinisan. Ang pananampalataya ni Abraham, makikita po natin in Genesis 12, verse 6 to 7. Hindi lamang po siya nag-build ng tent, siya din po ay nag-build ng altar. Say altar. Verse 7, tingnan po natin. To the Lord, sabi niya, the Lord appeared to Abram and said, to your offspring, I will give this land. So anong ginawa ni Abraham? Ginawa po ni Abraham, he built an altar. Say altar. Pastor, ano po ba yung altar na yan? Sa altar po na yan, nagaganap ang pagsasacrifice. Sa altar po na yan, nagaganap ang pagsusurrender. Sa altar po na yan, sinacrifice po niya si Isaac. Sa altar po na yan, kinikilala natin na ang Panginoon din isinacrifice ang kanyang buhay para po sa atin. So he built an altar to the Lord. Sabihin natin, to the Lord. Tayo po, meron po ba tayong altar na binibuild para yung faith natin nag-i-increase? Ano po ang ating pong altar sa buhay natin bilang mananampalataya? Tanungin ko po kayo, meron po ba kayong altar of worship? Yung kahit na nasa tahanan tayo, sasambahin natin ang Panginoon. Eh, how about prayer? Altar ng prayer. Altar ng commitment. Altar ng dedication. Altar ng devotion. Altar ng sacrifice. Diyan umaangat ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Kapag meron tayong mga personal na altar sa atin pong mga buhay. I pray na pagkatapos nating maintindihan na ang buhay dito sa mundong ito'y temporary lang, araw-araw po nating gawing maghandog tayo sa altar ng Panginoon at sasabihin natin, Lord, nananampalataya kami sa iyo at sasambahin ka namin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Genuine faith inspired us to build an altar to God, worship Him, and live a holy life at all times. Iyan po ang totoong may pananampalataya. May mga anak po ba si Lord dito ngayong umaga? Praise God. Sabi po ng Galatians 3 verse 7, tapos na po ako, the real children of Abraham then are those who put their faith in God. Ang faith natin, wala sa religion, wala sa tao. Ang faith natin, wala sa pera. Ang faith natin, nasa ating Panginoon. At kung anumang blessing ang dumadaloy kay Abraham, anumang blessing ang dumadaloy sa mga Hudyo,
ay pwede ding dumaloy sa atin. Because we are all sons and daughters of God, and faith through Abraham, kung ano po yung blessing na dumadaloy sa kanila, pwede din pong dumaloy sa atin. By faith. Sabi mo sa katayo mo, by faith. Tatayo po tayong lahat in the presence of God. Basahin po natin 2 Corinthians 1:20. For no matter how many promises God has made, they are yes. Sabihin natin, yes. Yes in Christ, and so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Ano man po ang pinangako ni Lord, panampalatayanan mo yan. Kasi hindi mo pa nakikita, pero yes and amen ang sagot po natin sa atin pong Panginoon. Let's close our eyes and let's contemplate upon the goodness of God sa atin pong mga buhay. Panginoon, hallelujah. Hindi po nag-i-increase ang faith namin sa sarili lang namin. Kailangan namin meron kaming sinusurrender sa iyo. Kailangan namin meron kaming pagsunod sa iyo. Kailangan naming maintindihan, Panginoon, na ang lahat ng meron dito sa mundong ito, lahat po ito ay temporary lang. Doon po kami titingin, doon kami tatanaw sa inihanda mo sa iyong mga anak. Hindi kami hanggang dito lang sa mundong ito. Pero habang nandito kami, Lord, hindi kami exempted sa mga pagsubok, hindi kami exempted sa mga karamdaman, pero mananampalataya kami because we believe that you are the God who is in control of everything. Hallelujah. Can we lift our hands to the Lord? At habang inaawit po natin sa Panginoon, hayaan po nating palakasin tayo ni Lord. Ano man po mga panalangin natin. Today, let faith arise. Today, let faith increase. His arms are fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, let faith arise in this place. Let faith arise in our hearts. Hallelujah. Be still, there is a river that flows from Calvary's tree, a fountain for the thirsty. Your grace that washes over me. Let faith arise, arise. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise, arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. And I lift my hands to believe again. You are my refuge.
as I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Lord, you are faithful, oh God, sa amin pong mga buhay. Patawarin mo kami kung may mga time, Lord, kumakapit kami sa sarili namin. Lord, kumakapit kami sa mga pangako ng tao. At minsan nasasaktan kami kung may mga sumasaradong pintuan. Pero Lord, tinuturuan mo lang kami na sa'yo kami tumingin. Sa'yo kami magtiwala. Sa'yo kami manampalataya. Light Church family, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Yes, God. Hallelujah. In all your ways, acknowledge the Lord. And God will make your path straight. Panginoon, paigsi lang ang buhay namin. Gugugulin na namin ito sa pagsunod namin sa iyo. At kung meron kaming pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa iyo, linisin mo po kami. Patawarin mo kami. Ang aming pananampalataya ay hindi lang kami naligtas. Kung hindi habang ligtas kami, we will obey. And we will become faithful to you and committed to you like Abraham, oh God. Oh, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. At lahat po ng mga naririto na nagpe-pray, ano man po ang kanilang mga panalangin. Kapatid, tingnan mo na sa pananampalataya. Habang nakapikit ka, hallelujah, look, envision yung magandang plano ng Panginoon sa pamilya mo, sa buhay mo, sa ministry, sa spiritual life mo. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, kasi hindi mo hinayaan na ang aming pananampalataya ay bagsak at mahina. Ni-level up mo po kami ngayon, Panginoon. Kagaya ng panalangin ng iyong mga disciple, Lord, increase our faith. Salamat po, Panginoon, at anuman po aming mga kahilingan, tinanggap na po namin. By faith, pinagaling mo na ang iyong mga anak. Lord, kinatagpo mo na ang kanilang mga pangangailangan. By faith. Lord, by faith. May mga lugar na hindi pa nila napupuntahan, mapupuntahan po nila. Mararating nila. Lord, walang pera, pero may pananampalataya, hindi problema ang pera. If God's will, God will provide and meet your bill in the name of Jesus. Salamat po. Maghawak-hawak po tayo ng kamay right now. Come on. Let's pray. Habang nagpe-pray po tayo, hindi ka nag-iisa. Marami tayong nananampalataya. Nagkakaisa tayo in the name of Jesus. Hallelujah. Oh God, sama-sama kaming mananampalataya. Sama-sama kaming susunod. Sama-sama kami, Panginoon, maglilingkod. Sama-sama kami, Panginoon, ang aming pamilya. Kagaya ng sabi ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. Hallelujah. Bless your people. Bless your children. Wherever they go, they are blessed to become a blessing. We will live a consecrated lives for you alone, oh God. You alone deserve the glory. You alone, oh God, by grace, by faith, by faith, by faith, you are healed. By faith, you are blessed. By faith, you are prosperous. By faith, you will multiply. By faith, hallelujah. Oh God, open doors, breakthrough. By faith, you are healed. By faith, in the name of Jesus. Hallelujah. Oh God. Come on, tanggapin mo sa puso mo. By faith. We live by faith and not by sight. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. Let faith arise. Let
Jesus. You are my refuge. He is the author and the finisher You are my of your strength. faith. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Panginoon, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko po ang iyong mga anak na naririto. 10 ng mga mahal nila sa buhay. Ang pananampalatayang meron sila, dadaloy din po ito sa kanilang sambahayan. Inalis mo na kami sa kahirapan, dinala mo kami sa kaginhawahan, tinanggal mo ang sakit karamdaman, pinagkalooban mo kami ng kalusugan at kapayapaan at kasaganahan sa aming po mga buhay. Lalabas po kami sa lugar na ito na pinagpala, pinalakas, pinagaling, at handang sumunod sa lahat ng iyong inuutos sa amin. Sa pagsunod, may pagpapala. May the Lord bless you and keep you. I receive. May the Lord face shine upon you. I receive. May the Lord bless all the works of your hands. I receive. May the Lord grant you peace. I receive.